Mula sa tahanan ng dekalibreng drama, Mga drama na bumihag sa puso ng bawat isa. inihahandog sa inyo ng 044.2. Ang isa na namang dramang pupukaw at magpapaiyak sa ating mga puso. Ang pait ng kahapon. Tulong! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Sino pa sa inyo ang gustong matulad sa matandang to? Kung sumusunod lang kayo sa batas ay hindi mangyayari to sa inyo. Tama! Dahil nasa amin ngayon ang kapangyarihan. Kaya kayo na mga walang respeto sa gobyerno, tumigil kayo at magpasapo. Ako si Kalay. Ako ay 65 taong gulang na sa kasalukuyan. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang kwento ko noong kasagsagan ng martial law. Bakit niyo ba ako pinipigilan? Gusto ko nga lumabas. Makinig ka naman sa amin, anak. Hindi na nga pwede. Hindi naman ako magtatagal. Lagi niyo na lang pinapakailaman ng mga desisyon ko. Gusto mong kitain yung nobyo mo ngayong gabi? Alam mo namang kailangan nating sumunod sa batas. 8:00 na, Mila. Nag-iisip ka ba? Nay, hindi ako natatakot sa gobyerno na yan. Lalabas ako sa ayaw sa gusto niyo. Pabayaan mo na yung anak mo, Lita. Isa ka pa, Nelson. Hindi ba kayo nag-iisip mag-ama? Lalabas ka na naman para magsugal? Aba, Lita. Hindi naman ako lumalayo. Doon lang naman ako sa kapitbahay natin. Tsaka, hindi ako magpapahuli sa mga pulis at sundalo na yan. Hindi ako natatakot sa kanila. Kaya wag mo na akong pigilan, Nay. Aalis ako. Kanina pa ako hinihintay sa tagpuan namin ng nobyo ko. Lita! Si Kaloy po ito, buksan niyo ang pinto! Bakit, Kalay? Ang aga-aga mo naman. Tia, si Tio Nelson po at si Mila. Anong problema, Kalay? May nangyari ba sa mag-ama ko? Wala na po sila, Tia. Si Mila po ay nabaril kagabi pa doon sa tagpuan ng kanyang nobyo. Si Tio naman po ay nabutan ng mga sundalo sa daan. Bandang 11:00 kagabi. Hindi! Hindi ito maaari! Ibalik niyo sa akin ang asawa at anak ko! Bakit niyo sila pinatay? Ang batas noong panahon ng martial law ay ipinapatupad para sa kaayusan ng bawat Pilipino. Pagsunod sa gobyerno at pamamahala ay napakahalaga. Respeto sa kanila ay dapat maipakita. Ngunit bakit parang may mali? Bakit nasa gobyerno lang respeto? Paano kami mga normal na Pilipino? Di ba kami karapat dapat bigyan ng respeto at karapatang mabuhay sa kung paano namin ginusto? Napakaingay, hindi ako makatulog. Hindi ko na kaya to. Magandang gabi po. Ngunit baka pwede po ninyong hinaan ang inyong mga boses habang nag-uusap. Nakakabulabog po kayo sa mga nais magpahinga. Sino ka? May-ari po ako ng bahay na ito. Mawalang galang na po sana sa inyo pero hindi po ako makatulog dahil sa ingay po ninyo. Ang kapal ng mukha mong magreklamo. Pinapalis mo ba kami? Hindi ka ba natatakot sa mga baril namin? Hindi po ako natatakot dahil wala naman po akong ginagawang masama. Wala. Binabastos mo kayong mga sundalo. Halika nga dito. Aray! Ano ba? Nasasaktan ako! Halika nga dito. Kung ayaw mong masaktan, huwag kang magreklamo. Sakto kulang na rin itong inumin namin. Bigyan mo nga kami ng salapi. Wala po akong dalang salapi. Amin na sabi eh! Amin na sabi. Aray, tama na po. Nasasaktan ako. Tama na. Salamat dito ah. Halis ka na!
Nakalulungkot balikan ang aking mga alaala noong panahon ng martial law. Saksi ako sa mga naging mapait na karanasan ng aking mga kababayan at ibang mga Pilipino sa pamamalakad ng gobyerno. Ang mga kwento ng pangyayaring ito ay karanasan ng mga kakilala at kamag-anak ko. Mapait at sobrang nakakagalit, ngunit ibinabahagi ko ito para maging silbing aral sa inyo. Gusto ko ganun na mapapangasawa ng anak ko, di ba? Siya nga pala, nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa anak ni Mang Domeng? Sino doon? Si Kalay ba? Hindi, yung bunsong dalaga. Ay, hindi ko alam. Ano ba nangyari sa kanya? Hindi ba't napakabait ng dalagang yun at talagang nag-aaral na mabuti? Patapos na sana iyon ang ikatlong baitang sa kolehiyo. Anong ibig mong sabihin sa sana? Patay na yung bata. Ano? Pinatay siya at dahil ito sa labis na pag-aaral, pati ang ating gobyerno kinalaban. Kawawa naman yung bata. Kaya itong anak ko, tuturuan ko magpasakop sa pamahalaan. Mas gugustuhin ko pang itikom ang bibig ko at bibig ng pamilya ko kaysa may umuwi sa kanila sa akin na malamig na bangkay na. Kinikilabutan naman ako sa sinapit ng bata. Pero may magagawa ba tayo? Tila normal sa bansa natin ang patayan. Hala, halika na! Nariyan na ang mga sundalo! Pumasok na tayo sa loob at baka may mangyari pa sa ating masama. Sobra akong nasasaktan sa sinapit ng nakababata kong kapatid. Gusto kong lumaban. Gusto kong magsalita at iabot ang boses ko sa pamamahala. Pero wala akong magawa. Pinatay nila ang kapatid ko. Ang iba't ibang mahal sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino ay namatay dahil lang sa napakababong na dahilan. Wala akong nagawa. Di ko man lang sila kayang ipagtanggol. Ay, Tay, nandito na ako. Kumain ka na, kailangan mo magpalakas. Ayoko na anak. Gusto ko na magpahinga. Hinihintay na ako ng kapatid mo. Tatay naman, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Huwag niyo akong iwan, hindi ko kakayanin. Sensya ka na anak ko. Yung mabait na sinapit ng kapatid mo. Sa tuwing naaalala ko nanghihina ang katawan ko. Kaya nga sana tay, subukan ninyong kumain. Subukan niyo magpalakas. Kailangan natin maging malakas para sa kanya. Lakas ka, Kalay. Bilib ako sa'yo. Manatili kang matatag. Hintayin mo yung araw na malaya ka na at ng buong Pilipino. Gamitin mo ang boses para makamit ang hustisya sa pagkamatay ng kapatid mo at ng iba pang mga... Tay? Tay, gumising ka, tay. Huwag mo akong iwan, tatay. Tingnan mo, pinagluto ka ito ng gusto mong puwang ulam eh. Tay! Hindi nagtagal, ay iniwan na rin ako ng tatay. Mag-isa kong hinarap ang pait ng sanlibutan. Namuhay ako ng matibay, ngunit tahimik. Hindi ako nanlaban, kundi nagpasakop ako hanggang sa dumating ang araw na inaasahan ko. Naging malaya kaming mga Pilipino. Naging importante ang boses ko at ng buong sambayan ng Pilipino. Para sa akin, ito ang hustisya. Kaya ipinapangako ko sa mga biktima noong panahon ng martial law. Di na kami ulit magtatago. Magiging hari kami ng sarili naming mga buhay. Ang pag-asa na ipinagkatiwala ko sa Diyos ay mananatili sa puso ko para sa mga taong pinakamamahal ko. Ang pait ng kahapon. Maraming salamat po sa ating long-time listener na si Ma'am Carla Buenavista para sa ating story of the day. Isang pagbabalik tanaw sa ilang mga naging karanasan ng ating kapwa Pilipino noong panahon ng martial law. Alam nyo ba, ang martial law ay tumakbo sa ating bansa mula noong 1972 hanggang 1981. Siguro nga ay bata pa nito si Ma'am Carla. Hindi man naranasan ng iba sa atin ng mga ganitong sitwasyon noong panahon ng martial law, ngunit napakinggan natin ngayon ang kabilang panig ng mga nakaranas nito.
Talagang napakasakit isipin kapag hindi natin maipahayag ang ating saloobin at damdamin ukol sa maraming bagay dahil tayo ay hinahadlangan ng nasa itaas. Ngunit dapat nating ipagpasalamat ang nakamit nating kalayaan noong February 25, 1986. Pagkatapos ng People Power Revolution ay muling naibalik sa atin ang demokrasya. Kaya ngayon sa kasalukuyan, may karapatan tayong ihayag ang ating opinyon sa maraming bagay, lalo pa para sa ikabubuti ng ating bansa. Grabe, tanghali na. Ana, Sara, tanghali na aba. Kimising na kayo. Mama, ano ba? Inaantok pa ako. Paanong di ka antukin? Anong oras ka na naman umuwi kagabi? Mama, alam mo namang ang layo-layo ng trabaho ko eh. O teka, magpo-post muna ako sa FB. Ang ingay naman, Mama! Kapag di pa kayo bumangon, hindi ko ibibigay sa inyo tong pasalubong ng papa nyo. Sige, bala ka dyan. Ako muna. Ako na. Bala ka dyan. Matulog ka dyan. Ayoko. Nakita niyo na ba yung post sa FB ng anak ng kumari ko? Grabe no? Sa pamamagitan ng Facebook na yan, kaya magsalita ng ganyan sa gobyerno natin. Ganun talaga, Ma. Sa panahon ngayon, lahat pwede na nating masabi sa social media na yan eh. Sus, deserve ng gobyerno yan. Aba, isa ka pa, Sara. Magtingno ka dyan sa Facebook na yan. Baka mapaaway ka pa. Tigil na yan. Isip na lang kayo ng gagawin natin ngayong day off ko. Mama, puntahan kaya natin si Papa? Oo nga, Mama. Tara. Wala naman akong pasok eh. Oo, sige. Ayayin niyo yung papa nyo. Pumunta tayo dun sa resto na lagi nating kinakainan. Yes! Yay! Teka lang, dali. Bisa tayo. Oh, kanina pa ba kayo dyan? Papa! Gusto ang lakad mo, asawa ko. Oh, ito, maayos naman. Tsaka naging makabuluhan din. Ano ba yan? Ang ingay naman sa labas. Netong mga nagrarally. Diyos ko po, Ma. Grabe naman tong prices ng pagkain sa menu. Ganda na ba talaga kataas mga bilihin ngayon? Siyempre, sa galing ba naman ng Pangulo natin? Baka naman Pangulo. Oh, Sara, mag-ingat ka. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa Pangulo natin. No, Papa. May karapatan tayong magreklamo dahil nasa demokrasyong bansa tayo. Kaya sa susunod na boboto tayo, dapat dun sa pogi. Oo, tama na yan. Kumain na tayo. Kaya mga ka-listeners, huwag kayong magsasawa. Maging bukas lagi ang ating isipan sa maraming bagay. Gamitin natin ng tama ang ating karapatan. Dahil nasa atin na ngayon ang pagpili ng magiging leader ng ating bansa. Maging matalino tayo sa pagpili ng ating iboboto. Sapagkat ang kinabukasan ngayon ng ating bansa ay wala na sa kamay ng mga nasa itaas, kundi nasa kamay nating mga Pilipino. Huwag natin itong sasayangin, pumili tayo ng tapat at may buong pusong pagmamalasakit sa ating bansa. Hanggang dyan lang muna ang ating story of the day. Sana may natutunan kayo sa dekalibreng drama na aming ibinahagi sa inyo. Magbabalik tanaw tayo sa isa na namang storya ng pag-ibig. Dito lang yan sa 044.2, Radyo ng Bayan, ang inyong lingkod, DJ Pochi.